Bistado sa Leyte at Bohol ang tatlong Tsino na nagpapanggap bilang mga Pilipino. Ang isa mala-alis guo umano ang estilo na nakikipagkaibigan at nagbibigay pa ng mamahaling sasakyan sa mga otoridad. Nakatutok si John Consulta. Exclusive! Immigration. Sa Tacloban, Leyte, arestado ang dalawang Chinese na nagpapanggap umanong mga Pilipino. May mga ID na nakuha sa kanila, gaya ng National ID. Pineki ito para palabasin na Pilipino sila sa mga katransaksyon sa tindahan ng e-bike na ginawa nilang pronta. Itong dalawang Chinese nationals nga na ito ay matagal na nating iniimbestigahan. Matagal na nag-ooperate dito sa atin na walang kaukulang papel. So, napag-alaman din natin na yung isa sa kanila ay nagpapakilala ng Pilipino at gumagamit ng Filipino ID dito sa atin. At yung isa ay blacklisted na dito sa atin for being overstaying. You can do your call later. Sa operasyon naman sa Bohol, Anong pangalan niya? Go. You call later, yes. Give it to your... Wait. Huwag niyong kukunin yung cellphone niya. No, you're not allowed my phone. Kunin mo. Sabi ko kunin mo. My lawyer. My lawyer. pumapalag pa ang inaarestong negosyanteng Chinese at kanyang asawa sa operasyon ng BI Fugitive Search Unit. Ang inaresto ang 47 anyos na Chinese national, nagpapanggap ding Pilipino. Mala-alis guo raw ang galawan ng lalaki dahil kinakaibigan daw nito ang mga LGU at law enforcement. Nagbibigay din daw ng mga mamahaling regalo tulad ng sasakyan. Na-recover sa kanya ang isang Chinese passport na Chinese ang nakasulat na nationality. Pero sa nakuha sa kanyang LTO driver's license, ang nakalagay sa kanyang nationality, Pilipino, kahit di naman totoo. Nagpapakilala siyang Pilipino. Ngunit hindi naman siya makapagsalita ng Filipino at na-establish din natin sa ating case build-up na siya nga ay isang Chinese. Apparently, itong driver's license na ito, verify namin, kinuha niya sa Region 7, 2014, nag-renew siya ng 2017, nagpa-print siya ng driver's license noong 2019 na napalitan na naging Pinoy. Na supposed to be yung nakalagay sa kanya 2014 Chinese 2017 Chinese pa rin. Kailangan tayo mahigpit po sa ganun kasi diyan napapasok na itong mga foreign national na to, nakakapag-ari na sila ng mga properties, sasakyan, nakakapag-open ng bank accounts. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang pahayag ng LTO Central Visayas, Provincial Government ng Bohol at Pulisya. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras.